Mga kapatid, atin pong ibabahagi muli ang mabuting balita ng Panginoon sa atin. At ito po sinasabi po ng Panginoon patungkol po sa mga nagsisisi. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi kaysa siyam na taong matutuwid na di nagkakailang magsipagsisi. Yung ibig sabihin po ng salita pong ito ay nagagalak po ang mga anghel sa kalangitan dahil po sa isa pong taong nagsisi sa kanyang kasalanan at yung pong siyam na taong matutuwid na di nagkakailang makapagsisi, sila po ay para pong iniisip po nila sila po ay wala pong kasalanan dahil po lahat po ng tao nagkasala dahil po sinasabi po sa banal na salita ng Panginoon na wala sino man nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kaya po mga kapatid, nagagalak po ang mga anghel sa kalangitan at ang Panginoon sapagkat may isang tao nagsisi. At ito naman po sinasabi sa mga Kawikaan 28 verse 13 to 28. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Panginoon ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang ibig sabihin po ng sasalitang ito na ang nagkukubli po ng kanyang buong kasalanan ay hindi mapapabuti. Ang ibig sabihin po ng nagkukubli ay hindi niya po pinapaalam sa Panginoon na siya po yung nagkakasala. Tinatago niya po ito. Pero mga kapatid, kahit di po ito paalam natin na tayo nagkakasala, alam po ng Panginoon na tayo magkakasala. Alam niya po kung tayo magkakasala. Dahil wala pong mas nakakangat sa Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita na kung gaano man kalayo ang langit at ang lupa, ganun kalayo rin ang pag-iisip ng Panginoon sa pag-iisip natin. Kaya po, mas matalino po sa atin ng Panginoon. Siya po lumikha sa atin, kaya't katakutan natin sila. Kaya ito po sinasabi, ngunit kahabagan ng Panginoon ang nagbabalik loob at nangagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Yun po mga kapatid, maliwanag naman po na kahabagan po ng Panginoon ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya po mga kapatid, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Aminin po natin ang ating mga kasalanan sapagkat ito po sinasabi po sa salita po ng Panginoon na mapalad ang mga umaamin na ng kanilang mga kasalanan sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Purihin po ang Panginoon. Ito naman po sinasabi sa isa pong verse na sinasabi po sa mga Gawa 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ito po sinasabi po doon sa Gawa 13 na magbalik loob daw po tayo sa ating pong Panginoon upang sa gayon ay mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, bukas po ang Panginoon sapagkat nasusulat po sa banal na salita ng Panginoon na kumatok ka at magbubuksan ka, humingi ka at bibigyan ka. Kaya po mga kapatid, magtiwala po tayo sa Panginoon, wag po sa ating sarili dahil po tayo nagkakasala, pero Panginoon, pag sa Kanya po tayo nagtiwala, lahat ng problema kaya niya lutasin. Ang Panginoon po ay mas malaki sa problema, kaya wag po tayo mag-alala na lumapit sa Kanya, sapagkat si banal, makapangyarihan at mapapagkatiwalaang Diyos na siyang tutulong sa atin. Siya nga po tumulong po sa tatlo po niyang mga alagad na sina Silak, Maslak at Abednego. Pinasunog po sila ng isa pong hari na gusto po silang paluhurin sa ginawa niya ginto sapagkat nasusulat po sa salita ng Panginoon na huwag kang luluhod sa mga ginawa ng mga kamay ng tao sa ginto, pilak o mga salapi. Wag po natin paglilingkuran yun sapagkat nasusulat din po sa banal na salita ng Panginoon. Sila may tainga ngunit di nakakarinig, may ilong ngunit di nakakamoy, may mata ngunit di nakakakita, may paa ngunit di nakakalakad, may kamay ngunit di nakakaramdam. O po mga kapatid, wag po tayo sasaba sa mga Diyos-Diyosan na yun. Pasensya na po kung mayroon po tinatamaan dyan, pero yun po nakasulat po sa Biblia. Sapagkat nasusulat din po sa Biblia na kung sino man magdagdag o magbawas sa salita ng Panginoon ay tatagtagin siya sa putong ng buhay. Ang ibig sabihin po ng putong ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Yun pong ibig sabihin po na putong ng buhay. Kaya po, wala pong dapat magdagdag o magbawas sa banal na salita ng Panginoon sapagkat yun po ay banal. Kaya nga po sinasabi po sa mga kasabihan na mawawala ang sasakyan, mawawala ang kagandahan, mawawala ang
pera. Ngunit ang banal na salita ng Panginoon ay hindi mawawala kailanman. Purihin po Panginoon. Nawa po may naiintindihan po kayo sa aking pong sinabi at sana po isa puso niyo po ito. Salamat po sa Panginoon.